Ayan po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito na naman po ako at muling magbabalik at merong mga mensaheng ibabahagi sa inyo. Yan. Ang mensaheng ito mga kapatid ay bakit palagi kang pinupuna ng mga taong hindi ka gusto? Bakit nga ba nila pinupuna? Yan. Ano nga ba ang dahilan ng mga taong ito? Bakit ka pinupuna? Tignan natin sa mga mensahe na ating mabubunot sa baraha at kung ano yung mga mensahe na ano sa inyo ibabahagi. Cut tayo ng 3 mga kapatid. At pipili tayo ng 3 baraha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ano nga ba ang dahilan bakit ka pinupuna ng mga taong ito? Unang-una mga kapatid, kaya ka pinupuna ng mga taong ito yung 8 of Wands. Kaya ka pinupuna ng mga taong ito na ayaw para hindi sumang-ayon yung iba sa mga opinion mo. Kaya ka pinupuna kasi pag tuwing ikaw dito mga kapatid ay magbahagi ka ng mga opinion o mga plano mo, pinupuna nila kasi tuwing sumasang-ayon yung mga taong naniniwala sa iyo, nanggagalaiti itong mga taong ito, kaya pinupuna ka nila. Ibig sabihin nito, ikaw yung center of the eye nila. Yan. Lagi ka nilang binabantayan, tinitignan nila na magkamali ka bago ka nila punain, at saka mamaliitin ka ng mga taong ito. Ito yung 8 of Wands. Yan. Ayaw nila ng opinion mo. Yan. Hindi sila sang-ayon kaya ka pinupuna. Pero yung mga opinion mo naman ay tama naman at para naman sa inyong lahat, maaring kung para sa inyong magkakatrabaho, para sa inyong magkakagrupo, ganon, kaya pinupuna ka. The Hangman. Yan. Ang gusto lang kasi nila mga kapatid na laging nasa baba ka lang. Yan, The Hangman, baliktad. Ibig sabihin nito ay diyan ka lang sa baba, di ka pwedeng umangat. Yan, kaya ka pinupuna hanggang ang iniisip ng mga taong ito na diyan ka na lang, hanggang diyan na lang yung estado mo sa buhay. Hanggang diyan ka na lang, di ka uusad, maging mahirap ka habang buhay. Hindi ka asenso, maging miserable ang buhay mo. Ito yung gusto nila, na nasa baba ka lang palagi. Yan. Kaya ka pinupuna ng taong ito kasi grabe ang insecurity ng mga taong ito, dahil ikaw kasi dito sa mga ang nakikita ko sa mga dito sa mga collective na makakaparinig ng aking mga tarot na ito. Yan, kung makaresonate man kayo, nakikitaan ka kasi dito na mga kapatid na magaling ka sa lahat ng uri ng bagay, mapatrabaho man yan, kung ano man yung mga ginagawa mo para sa ikabubuti at ikauunlad ng lahat. Yan. Ay yung mga lang naman sa iyo, kaya ka pinupuna, yung mga taong may inggit at galit lang naman yung namumuna. Yung mga taong yung mga tao namang wala namang kinalaman doon, nadadamay dahil nauudyukan din nila, para nabibrainwash yung mga tao. Yan. Kaya yung isa lang na may galit sa iyo, naging madami na dahil nga sa uudyok o pagbi-brainwash. Yan. King of Pentacles. Ikaw kasi dito mga kapatid ay talagang ka dito, marami ka nang napatunayan sa ibang tao. Ikaw talaga ay palaban, itong tinatawag na King of Pentacles. Yan, simple ka lang na
collective na makakarinig dito. Simple ka lang, pero pag ikaw ay magsalita ay meron talagang impact at napapasang-ayon mo yung mga tao na mga pinagsasabihan mo ng inyong mga opinion. Kaya dito, King of Pentacles. Yan. Ang gusto kasi nila yung mga opinion mo o plano mo, sila yung kunyari hindi sila sasang-ayon, tapos i-apply din naman nila sa kanilang sarili para i-claim nila na kunyari sila yung nag-ano ng planong yun, gumawa ng plano yun, pero deep inside kayo po ang nun, kayo po yung tinatawag na ng opinion, nag-create ng opinion, tapos hindi sila sumang-ayon, tapos ang opinion mo na yun, gusto nila sila yung kukuha, lalong lalo na yung spotlight mo, gusto nila mapunta sa kanila, kaya pinupuna ka nila. Yan. Kunyari pupunain ka nila, sasabihin nilang hindi sila sang-ayon, tapos papalipasin lang nila ng 2 linggo o 3 linggo, tsaka yung opinion mo na yon sila na yung i-voice out nila sa mga katrabaho nila, sa mga kaibigan nila o sa kagrupo nila, na sila yung ganito yung gagawin natin, pero nasa iyo talaga yung opinion na yon. Kinlaim na lang nila na sila yung ang gumawa. Yan. Nag-isip ng ganyan. Yan. Kaya pinupuna ka ng mga taong ito. Two of Wands. Ayan. Lagi kang tinitignan nito, yung mga estilo mo, yung mga ginagawa mo, o kaya yung mga mga kapatid, yung mga estilo, yung mga ginagawa mo, o di kaya pinagmamasdan nito mga kapatid yung ang iyong galaw, trabaho, kung ano man, lagi itong nakasunod sa iyo. Yan. Lagi ito. Yan, tignan mo yung mga kumbaga laging update sa buhay mo itong Two of Swords, kasi nakikita ko dito, kumbaga ito yung parang tinitignan kanya dito sa paglalarawan ko, tinitignan kanya. Yan, kasi ang tingin niya kasi kumbaga dito sa liwanag, malayo na yung narating mo, kaya tinitignan ka nito. Kaya kung may nakikita siyang maganda sa nangyari sa buhay mo, pinupuna niya. Yan, kasi ang tingin niya sa sarili niya, napapag-iwanan siya kasi malayo ka na eh. Yung spotlight nasa sayo eh. Yan, kaya pinupuna ka ng taong ito. Yan. Tinitignan ka. Tapos hintayin ka na lang na magkamali, doon ka nahahanapan ng butas. Ganun yung mga tao, mga kapatid. May mga taong ganun. Kaya yung mga ganyang tao ay dapat iwasan. Kung yan ay gagawin sa iyo, iwasan mo na, dahil maaring yung ginawa nila sa iyo ay gagawin din niya yan sa iba. Yan. Ganun ako mga kapatid. Judgment. Ito. Itong pamumuna nila sa iyo mga kapatid ay malalaman din ng ibang tao na bandang huli na tama naman yung mga pinaggagawa mo. May mga tao lang talaga na impluwensyahan lang, na pagsabihan ng di maganda, kaya yung mga taong ito hindi sumang-ayon sa inyong mga plano, o di kaya sa inyong mga plano mga kapatid. Hindi sila sumang-ayon kasi nga nadala nga sa pag-uudyok ng mga taong ito na mahilig mamuna. Okay, so ganito, wag kang diyan, wag kang sasama diyan, ganito ganyan. Yung taong yan ay maraming kaaway, wag kang sasama diyan, yung mga taong yan walang may dudulot na mabuti. Wag kang sasama diyan, yung mga taong na yan ay hindi mabuti yung gawain niya. Parang inuudyukan niya yung mga taong mga kapatid na wala naman dapat na negatibong iniisip about sa iyo. Nagki-create na lang din sila ng kanilang kaisipan na mga negative kasi nga nadadala sa udyok. Yun. Magdarating din to mga kapatid na marirealize din ng mga taong inudyokan niya, o kung kayo man ay siniraan niya, o kung anumang mga mali na mo, marirealize din ng iba na ganito palang ugali niyan. Hanggang sa huli mga kapatid, siya din ay iiwasan ng mga tao. Yan. Iiwasan din siya. Kung ano rin yung ginawa sa inyo, maaaring gagawin din ng ibang tao sa kanya. Yan.
the Fool. Ito kasi yung gusto niya mga kapatid, na maagaw niya yung spotlight mo, yung spotlight na nasa sayo. Gusto niya siya yung ano, siya yung magki-claim. Yan, magki-claim. Pero parang simula ng ang taong ito na laging namumuna sa inyo ay talagang ano ito mga kapatid, tumaas yung siguro na-promote siya sa trabaho o tumaas ang sahod niya, tapos tumaas yung ano nila, tapos ang tingin niya sa iyo ay parang maliit na, parang kumbaga pag nakikita ka nito ang liit ng tingin, parang feeling superior itong taong ito, yung the Fool na ito, yung mga yung taong pinupuna ka lagi, feeling superior, mataas ang tingin sa sarili nitong taong ito. Yan, mataas ang tingin kaya ka pinupuna. Gusto kasi niya na yung mga ano mo ay siya yung magki-claim, pero malabo itong mangyari mga kapatid, kasi pagbabasihan din naman yan mga kapatid. Hindi ka basihan ang paninira para lang makuha mo yung simpatya ng tao. Yan. Ako rin siguro mga kapatid, siguro di ko rin maiwasan na mag-voice out din sa iba, pero yung mga bino-voice out ko may katotohanan. May katotohanan mga kapatid. Hindi ako pakitang tao na sasabihin yung kesyo ganto, kesyo ganyan. Kahit hindi ako pumupuri ng mga taong sa harap-harapan, tapos pag nakatalikod ay ipaplastic ka rin naman. Yan, marunong akong kumilatis ng mga ganyang tao. Itong 5 of Cups, yan. Gusto nila yung mga achievements mo na ano dati, gusto nila yung achievements na nakamtan mo dati, o siguro na kamit mo na, gusto nilang unti-unti itong mawala. Yung 5 of Cups na ito, kung ano man yan, gusto nilang mawala ito. Unti-unti nang natutumba yung mga achievement mo, kung ano man yan, unti-unti nilang sinisira hanggang mapunta sa kanila. Yan, kasi ikaw naman dito mga kapatid ay wala ka namang ginawang masama sa kanila. Sadyang ang iniisip lang kasi nila ay ginagawan mo sila ng masama, pero deep inside wala kang ginagawang masama sa kanila. Parang ano lang mga kapatid, yung tinatawag na imahinasyon lang nila. Yan, imahinasyon lang na kaysa ganito, malakas ka sa mga kakilala mo kasi sinisiraan yung ganito, kasi mali. Sila lang yung nagki-create, parang inuunahan ka lang nila na siraan ka para makuha niya yung simpatya ng tao. Ganon yung sikreto ng mga taong laging namumuna sa inyo. Yan, ng mga taong hindi ka gusto, kasi hindi ka naman pupunain ng isang taong yan kung walang insecurity yan, kung walang inggit yan sa inyo. Yan, kung hindi mo sila nasasapawan. Ganon na kapatid, kaya ka pinupuna. Page of Cups. Gusto talaga kung ano yung narating mo, gusto rin yung sa kanya, parang gusto niya ring higitan. Kung ano man yung nahawakan mo, parang gusto niya ring mapasa kanya yung hawak-hawak mo mga kapatid. Ganon siya. Ganon ang ugali ng taong ito, kaya ka pinupuna. Parang gusto kanyang angatan, gusto kanyang lamangan, gusto po kayong kompetensya ng taong ito, kahit hindi ka naman nakipagkompetensya sa kanya. Parang gusto niyang gawing kang kalaban ng taong ito. Yan. Ang tingin sa iyo ng taong ito ay hindi kaibigan, kamag-anak, hindi kundi kaaway ang tingin sa iyo nito, ng mga taong ito. Ayan, the devil. Ubod ito ng sama. Ubod ito ng sama itong taong ito. Lahat ng masama kaya niyang gawin para lang mapabuti itong taong ito sa paningin ng iba, sa paningin ng nakararami sa kanya, sa paningin ng mga taong ka-close niya. Yan, the devil. Parang nililin lang niya ang mga tao, ang mga kaibigan niya, na sa kanya papabor. Yan, may parang mapagbalat kayo itong taong ito, itong the devil na ito. Mapagbalat. Gusto niya na mapasang-ayon yung mga tao na nasa sa kanya. Yan, kaya pinupuna ka lagi. Wag kayo maniwala diyan. Puro lang yan salita, wala naman sa gawa.
para hindi sasang-ayon yung mga tao. Tapos siya yung kukuha. Siya yung magki-claim nun na siya yung gagawa ng mga ganyang bagay. Yan, itong the devil. Mapaglin lang itong mga taong ito. Mapaglin lang. Kaya ka pinupuna. Kasi nga, ayaw na ayaw nila yung achievements mo ay mag-grow pa yung mga achievements mo o kung ano man yung mga narating mo ngayon. Yan. Ang ito kasi yung gusto nilang kunin, yung hawak-hawak mo. Hawak-hawak mo na yung cups o kung ano man yung nasa tagumpay, kukunin nila, parang aagawin nila sa iyo. Yan. Sa pamamagitan ng paninira. Depende. Depende sa, kasi may nakikita ako dito, hawak mo na gusto pa nilang kukunin Di talaga maiwasan yan sa mga posisyon, o ano man ang posisyon mo sa trabaho, sa politika, may mga ganun talaga. Hanggang sa humahantong pa sa hindi napagkakunawaan, hanggang sa lumalaki na yung gulo at issue. Yan. Itong Ace of Pentacles. Yan. Itong taong ito mga kapatid, yung hawak mo na ito, yung pentacles na ito, na nasa sa iyo na, ito yung gusto niyang makuha, mga kapatid. Gusto niyang makuha. Para yung mga tao na dating nasa sa iyo ay sumang-ayon sa kanya. Kaya nga ito yung the devil mga kapatid. Gagawin niya lahat-lahat. Yan, sa pamamagitan ng masama, makuha lang niya yung gusto niya. Kung ano man ang merong ito, kung ano man yung mga plano nila, nasa sa kanila na yon. Kung ano man ito ay malalaman at malalaman sa huli. Yan. Ito kasi yung ano niya, intention niya na makuha yung spotlight. Na siya yung sikat, siya yung magiging angat, ganoon. Yan. Ito yung temperance. Para yung ano, yung kunyari ikaw ito, siya yung ganito. Gusto niya yung mga kapatid yung corona na nasa sayo mapunta sa kanya. Yan, isalin mo dito sa taong ito. Yan. Pero kasi ang pamamaraan ng taong ito ay mali. Yan, mali ito. Yan, ang nasa sa iyo, gusto niya na yung ano mo ay mapasa kanya. Tapos itong spotlight o di kaya yung ano mo, yung siguro kilala ka, ma-impluwensya kang tao, magaling sa lahat ng bagay. Yan, gusto nila siya yung ano, kumbaga yung ano mo ay kukunin niya. Yan. Ayan. Itong Seven of Pentacles. Itong Seven of Pentacles nito siguro may mga reward kung ano man na natanggap ka, may mga napatunayan ka rin siguro. Yan. Gusto nitong mailayo itong mga kunyari may mga reward sa iyo na darating, gusto nito na ipalayo sa iyo ito. Parang hindi matuloy sa pamamagitan ng kanyang paninira. Kunyari, ikaw ay bibigyan ng award, bibigyan ng pabuya. Pag alam niya na kasi mga kapatid na bibigyan mo ng award ito, kunyari ikaw bibigyan ka ng award at nalaman niya, yun, papapil yun dun sa taong magbibigay ng award sa inyo, sisiraan niya. Bibigyan mo naman ng award yan, tamad-tamad yan, bibigyan mo naman ng award yan, minsan lang yan pumupunta sa pagpupulong. Bibigyan mo ng award yan na napakatamad ng taong yan, puro reklamo. Parang ganun yung sasabihin niya sa tao magbibigay sa'yo ng award. Tapos yung magbibigay sa'yo ng award na yun, mabibrainwash yun mga kapatid. Yun, ganito palang ugali niyan, akala ko mabait yung tao niya, may pagkamala sa demonyo pala yung ugali ng taong yan. Parang mapapaisip yung magbibigay ng award sa'yo. Kasi nga, itong demonyo kasi na ito mga kapatid, itong devil na ito, yun yung pamamaraan niya mga kapatid. Yan. Itong devil na yan. Ito yung diskarte niya na lilinlangin niya yung mga tao na nasa paligid niya. Lilinlangin niya. Yan. Tignan mo si Eva at Adan na nilinlang ng demonyong ahas si Eva na kumain ng mansanas. Yun, nung nalinlang siya, doon nagbunga ang pagkakasalanan ng tao. Lahat ng tao ay makasalanan at walang perpekto. Kung hindi po sana kinain ni Eva yung mansanas doon sa puno ng buhay, ay siguro yung mga hindi tayo dumami at wala po sanang makasalanang tao. Doon nagsimula mga kapatid. Ganon din yung sikreto ng tao ito. Sinisiraan ka nito sa pamamagitan ng
paninira na para ma-brainwash yung tao, o di kaya iwasan ka, magalit sila sa'yo, kahit wala ka namang ginawa sa kanila, magugulat ka na lang, umiiwas na. Ganon. Ganon yung ano dito sa The Devil. At sa huli mga kapatid, Queen of Cups ay hindi ito na pag-aana. Hanggang dyan lang siya mga kapatid. Yung iba naman ay naniniwala sa kanila, sa mga sinasabi nila about sa inyo. May iba naman na nakikiramdam lang. Ayan. May iba naman na nag-o-observe lang din sa nag-o-observe lang din kung ito ba yung sinasabi ng taong ito ay totoo, o di kaya parang ano rin sila, may mga tao rin na naniniwala sa kanya, may taong hindi, may taong nakikiramdam din sa mga pinagsasasabi ng taong ito. Yan. Sa mga pinupuna ka. Yan. Dito, pinupuna ka ng taong ito. Yan. Kalimitan kasi mga kapatid yan nagsisimula. Yan, yung iinsultuhin ka, yung minamaliit yung trabaho mo, kahit wala ka na, hindi mo naman pinapakialaman yung trabaho nila, pinamaliit yung sayo. Yan. Yan yung ano nila, parang mataas ang tingin sa sarili na wala namang napatunayan. Ganon. Ganon yung ano nila, ganon yung ugali ng mga taong ito. Ayan. Yan lang palagi mga kapatid ka. Bakit ka pinupuna? Dahil nga meron kang angking galing dito. May angking galing ka, may kabutihan ka. Kasi dito mabuti ka dito eh. Mabuti ang puso mo. Mabuti, binabalot ka ng liwanag, mabait ka, mabait ka naman siguro. May siyempre hindi lahat naman tayo may ugali ring tinatago, pero mayroon kang kabaitan dito. Ito. Pero ito talaga yung inaano. Binabalot siya ng dilim. Yung taong pinupuna ka, sinisiraan ka para lahat ng mga achievements mo o mga napatunayan mo sa ibang tao, gusto nilang isa-isa itong matumba, masira ito. Itong demonyo, itong The Devil na ito, yung ugali ng taong namumuna sa inyo. Yan. Kasi dito mga kapatid mabait ka dito, marunong kang may busila kang puso dito, kasi itong Queen of Pentacles, ikaw dito kasi mga kapatid, palaban ka, handa mong ilaban ang ng patayan ang iyong siguro may paninindigan ka rin, gusto niya yung mga estilo mo, gagawin niya rin. May ano ka rin dito kasi mga kapatid, may isang salita ka rin. Yan, tahimik ka lang siguro pero may isang salita ka. Yan, ito talagang tao na ito, ang problema na ito, lahat gagawin para maagaw niya lang yung nasa sa iyo. Gusto niyang mapasakan niya. Ayan. Kita mo yan, sinasali niya yung para sa iyo, mapasakan niya. Pati itong crown. Ayan. Feeling bossy. Ayan. Feeling mataas ang tingin sa sarili. Yan lang mga kapatid. Hanggang dito na lang at God bless us all. Ingat po tayo palagi.